Ano ba yan? Happy anniversary. Ang hirap maging after nung ulit. Anyway, happy anniversary, church! Ang hirap, di ba? But palakpakan natin ang Lord. Kanina masaya ako eh. Masaya naman ako, kaya lang, with those stories, it made me realize na, alam mo, yung ginagawa po natin may halaga. Dun sa mga patotoo at sa mga testimonies, actually 6 sila, no? Kasi 6 years tayo. Pero yung 6 na yon, 6 pa lang po yun. And totoo po silang tao. Welcome po natin si Mami Au. Nandito po, palakpakan natin. Si Teresa, nasa likod. Si Dal Sapay, nasa likod. Si Jewel. Where's Jewel? Nagsusuicide. Huwag ka na mag-suicide Yakapin nyo nga sila. Pwede ho ba nyo yakapin sila? Sino pa ba? Si Jewel at saka si Ate Apple. Ayan. Pwede ba nating yakapin kung katabi natin sila, yung mga kaibigan natin? And let's tell them, kaya natin to. Ayan. Ayan. So, let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sa 6 na taon na binigay mo po sa amin. Salamat, Panginoon, dahil kasama ka namin. Salamat po sa mga binago mo ang buhay, sa mga dating umiinom ng alak, puno ng spirito ng kasamaan sa pornografiya, na ngayon, Panginoon, puno ng spirito mo, sa mga taong naabuso, pero bumangon, Panginoon, dahil nandyan ka at nagtiwala sila na buhay ka. Sa mga taong halos mawalan ng pag-asa dahil sa sakit nila, Panginoon. Pero God, pinatunayan mo na buhay ka. Sa aming mag-asawa, Panginoon, sa kabila ng aming mga kakulangan, pinatunayan mo sa amin na ikaw ang kikilos sa sambahang ito. Salamat, Panginoon, sa lahat po ng mga ginagawa ninyo at ikaw ay buhay pa. At kami po'y naniniwala, Panginoon, na kung ginawa mo ito sa ibang tao, kaya mong paulit-ulit na gawin sa aming lahat, lalong-lalo na po sa mga first time dito sa church namin. Ikaw ang magbukas ng kanilang puso't isipan, Panginoon, at iparanas mong iyong pag-ibig at ang iyong presensya, Panginoon. Yakapin mo po sila. Kung may mga spirito man, Panginoon, ng depression, anxiety, suicidal spirit, O God, o may mga taong nawawalan ng pag-asa, Lord, yakapin mo po sila ngayon. Pagpalain mo po sila and revive their spirit. In Jesus' name, amen. Happy anniversary! Pwede bang sabihin nyo sa katabi ninyo, happy anniversary? Yan. 6 years na tayo. At praise the Lord, hanggang dulo na tayo. Praise God. Mag-i-extend na yata tayo hanggang doon sa dulo. Palakpakan natin ang Panginoon. So you can look around. At kasabay nito, nung celebration natin, meron tayong children's church dito sa kanan. Yung mga anak ninyo nandito. And sa dami ng mga iba't ibang patotoo, no, iilan pa lang yon at marami ho kayong katabi niyan dito. Sabi sa Genesis chapter 18 verse 14, is there anything too hard for the Lord? May mahirap ba sa Diyos? Wala. That's why today, ang theme po natin is, He is a God of revival. Ano nga ba yung God of revival? No, yung God of revival, no, siya yung Panginoon ng pagkabuhay na maguli. Restoration, pagkabuhay na maguli. At lahat ay kayang ibigay ng Diyos. Lahat ay kayang baguhin ng Panginoon. Kaya nga niyang buhayin ang patay. Praise the Lord. At sa ating lahat po na mga nandito ngayon, alam ko po may kanya-kanya tayong problema na tinatago sa puso natin. Maaaring you lost a family member. You lost loved ones. Maybe naghiwalay kayong mag-asawa. Namatayan kayo. Or probably, namatayan din yung wallet ninyo. Na dating buhay na buhay, pero ngayon namatay na rin. No? O naghihinalo.
To some of you, meron kayong mga jowa na mahal ninyo at akala nyo magpo-propose na but suddenly, they left you. Sa mga nagtatanim ng palay, sa mga merong gulay, sa lahat ng mga may trabaho, yung inakala ninyong may bonus kayo at marami ang kukunin ninyo at tatanggapin ninyo, suddenly, nga. Or sometimes, natatalo po tayo sa buhay at nawawalan tayong pag-asa. But today, the Lord is telling you, there is hope in Jesus Christ. Ang pag-asa po natin ay nagmumula sa Diyos. Dalawang bagay ang gusto kong ibahagi. Meron po tayong Diyos. No, ang Panginoon natin, siya yung mapagpasyang tagapagbigay. He is a decisive giver. Nagdidesisyon siya na gusto kong i-bless si Tatay Tek, gusto kong i-bless ang parents ni Jenna, gusto kong i-bless ang lahat ng taong narito ngayon. Gusto ng Diyos ang magandang kabuhayan para sa ating lahat. Parang walang naniwala. Amen. No? Yan ang Diyos natin. Gusto niya maganda, masagana, maayos ang buhay natin. In fact, gusto niya magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kasama niya. Pero, may isang, sa kabilang banda, merong tinatawag na tayo or tao. Humans. Lahat ng tao, kasama na tayong mga pinili, no, nakatipan ng Diyos, or we as born-again Christians, paminsan-minsan, ay nadadala rin lang ng kasalanan, ng kamangmangan ng mundo. Minsan sa agos ng kamunduhan, even us, nadadapa. What more yung walang pananampalataya sa Diyos? No? Minsan yung katamaran, yung pagtalikod sa Diyos, hindi na tayo naniniwala, wala tayong interes sa mga bagay na pang makadiyos at panglangit. Nalilimutan natin yan. No? At patuloy nang hihina tayo sa kamatayan. Where God wants to give us life, we choose to be lifeless. Two things. So when you put them together, God is the giver of life, and man is an ever drifting towards lifelessness. Tama, mali? Binibigyan at ino-offeran tayo ng Diyos ng magandang buhay, pero tayo tinatanggihan natin. Pinipili natin ang kamunduhan. Pinipili natin ang mga bagay sa mundo. Pinipili natin ang sugal, pinipili natin ang Facebook, pinipili natin ang pornografiya, pinipili natin ang kasamaan, ang pag-inom, ang alak, ang kalokohan ng mundo, kesa sa Biblia. Real talk po? Amen. But, during this time na mayroong mga ganitong problema, dito natin nakikita na ang tao ay nadadapa, nawawalan, natatalo, but there is a need for reviving. Can you tell your neighbor, reviving? No? There is this hope of reviving, meaning coming back to life. Binabalik ng Diyos kung ano yung nawala. This is a fresh outpouring of God's life-giving spirit on His people. And this is what revival is. Ito ang ibig sabihin ng revival. For example, mababasa natin ang isang panalangin ng psalmist sa Diyos sa Psalm chapter 85 verse 6. Sabi niya, "Will you not revive us again, that your people may rejoice in you?" In Tagalog, sabi niya, hindi nyo na ba kami ibabalik sa magandang kalagayan upang kami ay magalak sa inyo? Sino po ang gusto dito na gustong bumalik ang kagandahan ng buhay? Nung walang hirap. Nung simpleng buhay pero masaya. Sinong ayaw nun? Meron ba magtataas? Sa mga nanonood po online, huwag po tayong maging sinungaling. I know you want to have a good life. No? And even Habakuk, sabi diyan sa aklat ng Habakuk, "Panginoon, narinig ko po ang tungkol sa inyong mga ginawa, at ako ay lubos na humanga sa inyo. Gawin niyong muli. Again, revive again, restore again, buhayin niyo muli. Uulitin. Sa aming panahon ang ginawa niyo noon. At sa araw na ipadama niyo sa amin, at sa araw na ipadama niyo ang inyong galit, maawa kayo sa amin." Sino po dito ang alam niyo sa sarili niyo, marami kayong kasalanan? Tapikin niyo yung katabi mo, may kasalanan ka ba? Natutulog ka ba kapag nagpipreach si pastor? Nagbabasa ka ba ng Biblia? Maingay ka ba? No?
o meron kang ginagawang mga kasalanan behind the scene. Sa harap ng simbahan, sa harap ng mga kapwa mo mananampalataya, napakabuti mong tao. Pero pag nag-iisa ka na, demonyo na ang Diyos mo. Real talk. Right? No, kaya sabi niya, gawin niyong muli. Bukod sa mga passage na to na nabinasa natin, no, even in the Old Testament, maaalala natin na yung merong history ang Israel, no, na pa-up and down lagi yung buhay nila. Minsan mabuti, minsan hindi. May mga hari na binigyan ng pagkakataon na maging hari at mamuno sa bansang Israel, pero naging masama sila. Hindi nila sinunod ang kalooban ng Diyos, no? Kaya ano ang inaani nila? Anong inaani kapag ang tinanim mo ay kasamaan? Kasamaan. Babawiin sa iyo ang kung anong ibinigay ng Diyos. Isang magandang example dyan, si Haring Saul. Amen? Dahil si Haring Saul, binigyan siya ng anointing, binigyan siya ng pagkakataon na maghari, binigyan siya ng Diyos ng pagkakataon na lasapin ang kapangyarihan at mamuno sa buong Israel, pero hindi niya binigyan ng halaga. That's why God took it. Because God is a God of judgment. Hahatulan tayo ng Diyos ayon sa kung anong ginagawa natin. Tanungin ko po kayo, ang mangga ba, saan ang pinagmulan niyan na buto? Sa santol ba? Hindi. Ang buto niyan ay buto ng mangga at mamumunga yan ng mangga. So the same way sa ating lahat. Kung ang itatanim at ibibigay natin sa ating asawa, kapitbahay, o sa ating mga ka-churchmate ay kasamaan, ano pong babalik sa atin? Hindi man yung ginawan mo ng masama ang magbabalik sa iyo, gagamit at gagamit ng ibang tao para bumalik sa iyo kung ano ang itinanim mo. This is a real reality. Kahit naman sa trabaho natin, tama po. Pag nagsipag ka na as an online seller, benta ka ng benta, aani ka ng maraming benta. Pero kung tatamad-tamad ka at puro complain ka sa buhay at wala ka namang ginagawa, kundi umupo at makipagchismisan, anong aanihin mo? Sigurado ko bang aani ng marami? Anong aanihin mo? Barangay. Napanood nyo kanina? Ang daming marites doon sa video kanina, no? Barangay. So, you reap what you sow. That's why even si Haring David, no? Si Haring David, isang hari naman na pumalit kay Haring Saul, siya po ay naghari, nagkamali, nangalunya, pero humingi ng tawad sa Diyos. Nagbalik loob, ginawa ang tama. Ano nangyari? Nagpatuloy ang kanyang pagiging hari. Amen? So, we are establishing dito kung paano po marirevive. Si Haring David, isang hari, nagkamali, nagbalik loob sa Diyos, na-revive. Nagpatuloy ang kanyang paghahari. Pero si Haring Saul, matigas ang puso, narinig ng magandang balita, hindi pa rin nagpakumbaba, nagmatigas pa rin, may pride pa rin siya, ano nangyari? Lost. He is walking in wilderness. Walang kapayapaan ang kanyang isip dahil alam niya na nagkakamali siya sa Diyos. And I was meditating, sabi ko, God, doon lang po ba naggagaling yung revival? Does it limit to health or sa kaharian? And God revealed to me that it doesn't limit sa healing. Ang revival hindi natatapos sa kagalingan. Ang revival hindi natatapos dun sa provision, sa protection, or not even sa answered prayer. Which mainly, kung iisipin mo, kung yun ang definition ng revival natin, it's more on me, myself, and I. Tama, mali? Revive mo yung wallet ko. Lord, I pray in Jesus' name, biyayaan mo ako sa akin. God, pagalingin mo po ako. Pag pinagaling mo po ako, sisimba na ako. Pero pag gumaling, laging wala. Me, myself, and I. Tama? And God revealed to me that through revival,
is when people or tayo as mankind will turn to Jesus with humility, purity, and integrity. Ang tunay na revival is pagbabago ng puso. Pagbabalik loob sa Diyos. Kaya nga, in 2 Chronicles chapter 7 verse 14, mababasa po niya yan. Sabay-sabay po tayo. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear them from heaven and I will forgive their sin and heal their land. Napakaganda. No? Kailangan nating maunawaan in Tagalog, sabi niya, at kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag, tayo po ay tinawag ngayon ng Diyos, hindi po aksidente bakit nakaupo kayo dyan ngayon. Tinatawag kayo ng Diyos ngayon. Kaya makinig po tayo, buksan natin ang ating isipan, mamaya na yung antok natin. This is very seldom that we are together. Sabi niya, anong gagawin? Tinawag ko kayo para magpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin, at tumalikod sa ginagawa ninyong kasamaan. No? Siguro naman di ko na kailangang i-define kung anong masama. Diba? Alam naman po natin kung anong masama. Pag ginawa natin yan, may pangako ang Diyos. Diringgin ko sila mula sa langit, patatawarin sa kanilang kasalanan, at pagpapalain ko ulit. Nakita niyo yung ulit? Pagpapaalain ko ulit. Bakit may ulit? Kasi ang Diyos, pinagpala ang mga tao noon. Pinagpala ang mga tao nung mga ninuno natin. So sa panahon natin ngayon, kaya tayong pagpalain ulit ng Panginoon. Are you with me? May kausap pa ba akong Kristiyano? May excited pa ba dito? Palakpakan natin ang Panginoon. No? At alam ko na tayo to. Diringgin ko sila mula sa langit at patawarin ang kanilang kasalanan. Sabay-sabay tayo. At pagpapalain ko ulit ang kanilang lupain. Hallelujah. May pangako ang Diyos na pagpapalain kayo. Tayong lahat pagpapalain ng Diyos. Regardless kung anong kasalanan natin, no? Pero dapat nating maunawaan kung kanino nang gagaling ang revival. No? We must recognize the source of revival. Number 1, dapat nating kilalanin ang pinagmulan ng muling pagkabuhay. Kanino kaya ito nagmula? Sa 2 Chronicles chapter 7 verse 12, sabi niya, at isang gabi, nagpakita sa kanya ang Panginoon. Kanino? Kanino? Kay Haring Solomon. Kasi yung Chronica chapter 7, panalangin to ni Haring Solomon, anak ni Haring David. Nagpakita sa kanya ang Panginoon, sinabi, narinig ko ang panalangin mo. So naririnig ng Diyos ang panalangin nating lahat. Can I hear an amen? No? Kaya sabi niya, babalik tayo sa verse 14, ang sabi niya, diringgin ko sila mula sa langit. Sino ang makikinig? Sino ang sasagot? Sino? Ang Diyos. So naniniwala ba tayo na may Diyos? Naniniwala ba tayo na ang source of revival, ang lahat ng panalangin natin is only you, God? You alone. Wala nang iba. Ang tagapagbigay ng revival ay ang Diyos lamang. Psalm 85 verse 6 ang sabi niya, will you, sabi nung psalmist, will you not revive us again? Sino yung you? Si God, no? Revive us again. Hindi lang isang beses kong narinig na sinabi ng Diyos na sa Kanya ang kapangyarihan, sabi sa Salmo 62:11. Kanino ang kapangyarihan? Sa Diyos. May hinihiling po ba kayo ngayon sa puso ninyo? May gusto po ba kayong mangyari sa buhay nyo ngayon? Alam ko, bawat tao, bawat buhay na tao, meron pang kahilingan sa puso. Ako gusto ko pang magkaanak. Pero ayoko na ng isang asawa pa. Masama yun. Tama? Sino dito ang gustong makapagtapos? Sino ang gustong yumaman? Hindi masamang mangarap, di ba? So, meron pa po tayong kahilingan. So, sino po ang pwedeng magbigay nun? It is only God. No? At paano yun? Sabi niya, revival
No? Yung revival, sa Diyos lang natin matatamo. Ang revival o yung muling pagkabuhay doesn't limit sa material na bagay. Hindi lang sa pera. Hindi lang sa pag-ibig. Alam nyo kung anong pinaka-best na blessing o pagpapala ng Diyos? Sino dito ang gusto ng kapayapaan? Amen. Peace of mind. Di ba? Sino dito gustong kagalakan? Amen. Kapahingahan. No, sarap matulog, no? Diba? Sino pa yung gitong gusto ng mata mo yung kalayaan? Diba? Yung wala kang bit-bit sa puso mo na makakapaglakad ka ng tikas na, oh, hi, good morning, hi, hello, good morning. Hindi yung paglabas mo pa lang nakatingin sa'yo. Kasi may tinatago ka. So it is a blessing. Tama? Yun ang tunay na pagpapala. No? Yung nagmumula dito sa puso natin. And you know, guys, kapag ang naging Diyos natin tao, halimbawa hari o presidente, no, sabi niya dito, when we look to man, anong makukuha natin? We can only get what man can do. Hello? Pag ang tinitingnan natin, tao, ang makukuha lang natin, kayang ibigay ng tao. Eh, ang tao may limitasyon. He is limited. For example, may lalapit sa akin, Pastor, pag-pray niyo po ako. I pray in the name of Jesus, you are healed. Eh, hindi naman akong tagapagpagaling. Limitado ako. Hanggang dasal lang ako. Pero ang tagapagpagaling, ang Diyos. So man can do nothing. Tama? No? Pastor, pairam po ng pambili ng gatas at diaper ng anak ko. Kinulang lang po. Ibabalik ko. Next week. Next month. Next year. Pagbalik mo ulit sa akin, wala na. Bakit? Kasi, hindi mo binalik eh. And sometimes, ang tao also limited with money. Amen? When we look to money, speaking of money, hindi kay Manny Pacquiao, we get what money can do. Tama? Anong kayang gawin ng pera? Pambili, 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 pambili. May nagawa ba ang pera nung araw ng pandemic? Wala. May limitasyon. Bibilisan ko na. Organization. When you look at your organization, you look at your school, when you look at your employers, what does your employers can give? Trabaho lang. Eh yung pagmamahal, binibigay ba ng mga employer? Maaari. Pero hanggang wakas ba? Hindi. Pag may kailangan lang sila sa inyo. Tama? Sa school. Yes. Mahal ba kayo ng mga teacher ninyo? Yes. Tinuturuan kayo ng teacher. Palakpakan natin ang mga teacher. Pero pag nagkasakit ba kayo, sinabi nyo, Ma'am, sopa na, mangukuku. Pupuntahan ba kayo? They are limited. Bago kayo puntahan, anak muna nila. Tama, mali? But, when we look to God, amen, palakpakan tayo niyan. When we look to God and fix our eyes to Jesus, we get what God can do. Anong kayang gawin ng Diyos? Lahat. Pati nga si Lazarus na patay, binuhay niya eh. Yung kagalingan niya, sabi ko, sige mo si Mami, 2 beses, akala niya cancer yung bukol. Tingnan mo si Ate Jen, di ba no? Ay, siya ba yun? Di ba ikaw yun, ate? Sa kulis? Ay, hindi. Sorry. Kamukha lang. It's a prank. Nasaan si ate? Andito ba siya? Ate Rona? Andito ba siya? Ay, hindi sila nakapunta. Baka nasa center kumukuha ng panggamot. Hello, ate, kung nanonood ka, shout out to you. No, you see, they fix their eyes to God, nanalangin sila. Anong nakuha nila? Kagalingan. No, si Ate Apple, hindi lang siya tumingin dun sa husband niya kasi alam niya ang husband niya may limitation. Nagpakumbaba siya at nanalangin, God, bigyan mo ko ng karunungan. Anong hiningi ni Ate Apple? Karunungan. Higit na mabuti ang karunungan kaysa sa pera. Ang pera nauubos. Pero ang karunungan, hanggat may karunungan ka, iba-ibang business pwede mong gawin. Hallelujah. Papalakpakan natin ang Lord. No? So again, who is the source of revival? You alone, God. Ang dapat nating maunawaan, pangalawa, channel of revival. Kung may tagapagbigay
ng muling pagkabuhay at ng mga biyaya, dapat merong daluyan. May tagatanggap at may daluyan. No? No? Sabi niya dito, dapat nating alamin kung sino ang daluyan ng muling pagkabuhay o ng revival. Who is the channel for revival? Sino? Us. Tayo yun, siyempre. Kasi ang Panginoon, Espiritu, tama? Nakikita niyo ba ang Diyos? Nahawakan niyo ba ang Diyos? Pero nararamdaman niyo ang Diyos. Sino na-bless sa worship? God is working. Pero paano natin mararanasan yung pagpapala na sinasabi ng Diyos? Through each one of us. For example ngayon, anong ginagawa natin? God is wanting to send revival. Pero kung gusto niyang ibigay yung muling pagkabuhay na yung espiritu ng mga anak niya na namatay, na wala ng pananampalataya at nanlamig na sa kanya, sino gagamitin niya? Tayo. What am I doing now? Ang espiritu ng Panginoon at ang salita ng Diyos, ibinabahagi ko sa inyo. Pero ang kumikilos sa akin at ang kumikilos sa inyo, sino? Ang Diyos. Kailangang may magsalita, kailangang may makinig. Dahil kung walang magsasalita, paano mo masisigurado kung anong kalooban ng Diyos sa'yo? Can I hear an amen? Another channel of blessing is the Bible itself. Just go direct to the Bible and read it. Diba? Sino pong nagbabasa ng Bible dito? Wala. Wala? Eh, parang walang taas ng kamay. Natutulog na ba tayo? Are you still with me? Amen. No? Amen. So sabi niya, us partnering with God, kailangan ng channel for revival. No? So we need channel for revival. God is wanting to send it. No? And tayo, mga believers, Christians, mga naniniwala at nananampalataya sa Diyos, gagamitin ng Panginoon. Sabi niya, Psalm 85:6, will you not revive us? Again, sino yung us? Tayo. Bakit? Sabi niya, that your people may rejoice in you. The people of God are the channels for revival. Hindi natin mararanasan ang revival kung walang kikilos sa atin. Gaya ng sabi dito, revival is the outflow of the Spirit of God through the regenerated spirit of man. Yung Espiritu, dadaloy sa Espiritu natin para maibahagi natin ang biyaya. Sabi sa John 7:38-39, sapagkat sinabi sa kasulatan na dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ano yung tubig na nagbibigay buhay dito na sinasabi ng Panginoon? Mula sa puso ng sumasampalataya sa akin. Ang tinutukoy na tubig dito is yung banal na Espiritu. No, we believe in the Trinity, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dadaloy yon saan? Sa taong sumasampalataya sa akin. Sinong sumasampalataya? Tayo. Saan dadaloy ang banal na Espiritu? Sa atin. Hindi pwedeng sa kahoy. Hindi pwedeng sa semento. Hello? Are you with me? Are you with me? It's very simple, right? And do you know that's the symbol of the cross? This is God. God and us. And this is us. God is love. Anong dalawang pinakamahalagang utos ng Diyos? Mahalin mo ang Diyos na higit sa lahat. Ano yung pangalawa? Mahalin mo ang kapwa mo. That is the meaning of what is written in the Bible. Tayo ang magiging daluyan ng pagpapala. Kaya nga, di ba, na-bless ba kayo sa praise and worship team? Kung walang praise and worship team, kung ako ang kumanta, baka hindi kayo na-bless. Pero nabibless ba kayo sa salita ng Diyos through me? Nabibless ba kayo sa ating MM? Sa katabi nyo, nabibless ba kayo? Tingnan nyo. Lalo na sa ating mga asawa. Nabibless ba tayo sa asawa natin? O sabihin naman natin, honey, I'm blessed sa buhay mo. Oh, mga mag-asawa. Sabihin nyo, ay, walang mag-asawa. No? Or maybe, sa mga kaibigan ninyo, nabibless ba kayo? No? Daluyan sila ng pagpapala. No? No? Sabi niya dito, if revival is to come,
You and I are to be ready to receive the full blessing of God. Dapat maging handa tayo. And to be channels through whom that blessing can flow. As a channel for revival, we must have 3 things. Tumingin na sa orasan si tatay. 3 things pa. 10:30 na. Number 1, pagpapakumbaba or humility. Napakahalaga po ng pagpakumbaba. Kung tayo ang magiging channel for revival, would you believe na kailangan magpapakumbaba tayo? Kapag ang isang tao ay ma-pride, hindi po pwedeng gamitin ng Diyos. Hindi po pwedeng gamitin ng pagpapala ng Panginoon. Bakit ko nalaman? Sabi sa aklat ng Santiago, chapter 4, verse 6, ngunit sapat ang biyayang ibinibigay ng Diyos. Ibig sabihin, hindi nauubusan ng Diyos. Kaya nga sinasabi sa kasulatan, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinakaawaan niya ang mapagpakumbaba. Whatever you achieve in life, hindi tayo dapat magyabang. Hindi dapat tayo manghamak ng kapwa natin. Kung gusto nyong maging daluyan ng pagpapala sa kapwa ninyo, unahin po nating maging mapagpakumbaba. Na bago natin itaas ang sarili natin, maintindihan natin na ang lahat ng meron tayo ay nagmula sa Diyos. Kahit ang hiningang hinihinga mo, galing sa Diyos. Regardless how good you are, regardless how brainy you are, regardless how strong you are, everything that you have comes from the Lord. That's why lagi sinasabi, glory to God. Pinupuri ang Panginoon. And sabi niya pa sa unang Pedro chapter 5 verse 5, which is almost the same, at kayo namang mga kabataan. Walang kabataan dito? Pag sinabi kong kabataan, sigaw. Oh. At kayong mga kabataan, magpasakop kayo sa matatanda. Magpasakop kayo sa matatanda. O ba't humina? Ulitin ko, kayong mga kabataan, magpasakop kayo sa matatanda. Amen, amen. Kugasan mo yung plato. Wait lang. Later, ma. Wait lang. Tapusin ko muna. Tapos sasabihin mo, nagpapasakop ka sa nanay at tatay mo, dugduganda ka kin eh. Lakas ng amen. Diba? Sabi niya, magpasakop kayo sa matatanda, magpakumbaba kayo at maglingkod sa isa't isa. Me as a pastor, pagsisilbihan ko kayo. Pero pagsilbihan nyo rin ako. Give and take. Hindi yung kabig ng kabig. Ako na. Anyad kang anyad, gabiasang mamye. Makakasukal lub. Tama, mali? Sino dito nakaka-relate? Alam mo yung, pag ikaw hiningan, magbibigay ka, pero pag sila ang nag-birthday, parang di ka nila kilala. Para namang ikakakahaba ng buhay ko yung pansi. Sometimes nakakasama ng loob, di ba? Pero wag kayong magalit. It's okay, just pray for them. No? So sabi niya dito, magpakumbaba kayo. Kasi kinamumuhian ng Diyos ang mga mapagmataas, ngunit kinakaawa niya ang mga magpakumbaba. So kanino kayo magpapakumbaba? Sa Diyos at sa kapwa. Regardless gano'n sila kasama. Number 2, kadalisayan or purity. Kaya na. Sino ang makakapagsabi sa akin dito 100% dalisay ang puso mo? Sinong malinis ang puso? Walang kasalanan. Ay ba? Wala nagtataas ng kamay. Guilty as charged. Ano ba yung purity? Sabi niya dito, ang pagkarelihiyosong itinuturing na dalisay at walang kapintasan ng Diyos Ama ay ito, ang pagtulong sa mga ulila at mga biyuda. Sino ang ulila at biyuda? Taas kamay. Tulungan niyo po sila. Sabi niya dito, at ang pagtalikod sa lahat ng kasamaan ng mundo. Kasalanan ng mundo. No? If we have a pure heart, we have the purity of the heart.
Tayo yung mga taong maglilingkod kahit walang kapalit. Tayo yung mga taong kahit hindi nakikita ng tao, magbibigay tayo. Tayo yung mga taong kapag sinabi mong may singsing na ako at may asawa na ako, hindi na ako mangangalunya. Hindi yung kapag kasama ko lang ang asawa ko, doon ako mabuting tao. Pero kapag hindi ko na siya kasama, tatanggalin ko yung singsing ko, uy, single ako. Walang kadilisayan ng puso. Or some of you students, alive, pray kayo tuwing Sunday. Pero kapag exam na ninyo sa school, pare, pakopya. Hindi ako nakapag-review eh. Tumugtog ako, pinatugtog ako ni pastor eh. Isang linggo nagtutugtog ako. Hindi tuloy ako nakapag-aral. Pakopya na lang, boy. Cheating. There's no purity at heart. Oh? Hello? Nakaka-relate? Or some of us, lumuluhod tayo sa church, umiiyak tayo habang nagsasamba, nag-i-amen tayo. Pero pagdating ko mamayang gabi, Pornhub.com. Sa umaga, hello po, Pastor. Good morning po. Sa gabi, kita nyo kanina? Hindi ko alam kung sinong burasi. Sabi niya, burasi, Galing po ng mga kabataan natin, acting lang po yun. Pero, this is something to showcase reality ng buhay natin. Hindi po tayo nagmamalinis, ha? Lahat po tayo makasalanan, amen. Even me as a pastor, hindi po ako perfect. That's why, tinuturo natin dito ang sinasabi ng Diyos na dapat meron tayong malinis na puso, kadalisayan. No? Sabi niya sa Mateo chapter 5 verse 8, mapalad ang mga taong may malinis na puso dahil makikita nila ang Diyos. Tanungin niyo ngayon katabi mo, nakita mo na ba ang Diyos? Antayin niyo yung sagot nila. Bilis, tanungin niyo, dyan po sa likod, pakitanong sa katabi ninyo, nakita mo na ba ang Diyos? Oh, anong sagot? Anong sagot ng katabi ninyo? Yes? Yes daw? Hindi pa? Ibig sabihin, linisin niyo yung puso niyo. No? Ang makita, ibig sabihin, is you are experiencing the love of God. Hindi yung natural na, oy, ito yung Diyos. Oy, ka ba na pala balbas ni nga pong Ginoo? O't maragulya pala sa ni nga pong Ginoo eh. No, I'm not saying that literally. What I'm saying is, may nakikita nyo ba yung attributes ng Panginoon? God is holy. God is kind. God is patient. God is love. Amen? No? Amen? So, mahalaga po ang kalinisan ng puso. Kalinisan ng hangarin. For example lang ngayon dito sa church. Ang pagpapakain ba ng church natin is para suhol, para dumami tayo? No. Let me just clarify this kasi marami pong iba na kahit na gusto nilang mag-church, hindi sila makapunta kasi meron daw iba na sinasabi, pumupunta lang kayo doon kasi may libreng pagkain. Let me just clear this to you po. Hindi po. Ang pinupunta po ng mga tao dito, ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Hindi po perpekto ang simbahang ito, even me. Marami po kaming problema. Totoo po yan. May sakit po kami. Kaya po kami lumalapit sa doktor, si Jesus Christ. And yung pagkain po, is pinatutunayan lang natin na hindi lang tayo sa salita, kundi sa gawa. Kasi ang sabi sa Bible, pinagdasal mo nga, nag-share ka nga ng gospel, gutom na gutom naman, hindi mo pinakain. What good is it? Tama, mali. No? Kahit nga yung pati yung mga namamalimos po. No, let me just share to you. Minsan may mga namamalimos sa inyo. Minsan, di ba, malaki ang katawan. Mas maganda pa ang, mas maputi pa yung mukha sa inyo. Hello, sino nakaka-relate? Di ba? Sometimes, ang hirap magbigay. Tama, mali. Kasi parang ang lakas mo patol. Trabaho ka. You know, just give them anyway. At the end of the day, ang sabi ng Diyos, kung sinong lumapit sa inyo, bigyan nyo. Mahal di po namin kayo dito. Alangan namang gutumin namin kayo. Diba? Pero, again, may limitasyon po tayo.
No? There are times that we don't have physical food, pero may kape. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos. No? Last one, integrity. Ang integridad po, sabi niya dito, may kapayapaan ang taong namumuhay ng matuwid, ngunit ang masama ang pamumuhay ay malalantad. Hindi po natin kailangang sabihin sa bibig natin kung sino tayo dahil nakikita ng tao. Kung matuwid po tayong mamuhay, kahit hindi mo pangalandakan sa tao, alam nila kung sino ka. Dahil ang Diyos ang magbibigay ng karunungan sa mga tao kung sino po talaga ang pagkatao natin. Talk is cheap. Action speaks louder than voice. Kaya nga po napakahalaga, lalo sa panahon ngayon, no, yung integridad natin, yung totoong tayo, who are you when no one is looking? Sino ka talaga kapag walang nakakakita? Or sino ka talaga sa lahat ng oras? Baka naman may mga oras lang na mabait ka kasi may kailangan ka. Paano kung wala kang kailangan? Right? Kasi ganyan tayo, lalo na sa mga bata, mga kabataan, kaway-kaway. Nay, wala bang labada dyan? Tutulungan kita kasi may natutunan ako kay pastor eh. Laba. Nay, paying 1,000. May kapalit pala. No, you want to help your parents simply because you love them. Not because may kapalit. Yun ang tunay na integridad. Amen. Hallelujah. Sabi ng asawa ko, 10:40 na. Okay. So, integrity. Napakahalaga po yan. Sabi niya, sa lahat ng oras, ipakita niyo sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos ang matuwid ninyong pamumuhay kahit pinararatangan nila kayo ngayon ng masama. Sa bandang huli ay makikita nila ang mga kabutihang ginagawa nyo at luluwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdating niya. No matter what people will say, ganito po yan mga kapatid. Gumawa ka ng mabuti, ang tao may sasabihin. Gumawa ka ng masama, may sasabihin ng tao. Pag wala kang ginagawa, may sasabihin ng tao. Sa dami mong ginagawa, may sasabihin ng tao. Eh, kung nabalon mo ka rin kung lugar. Well, isa pamuhay po natin ang salita ng Diyos. Integridad. Gawin mo kung anong nararapat. Gawin mo kung anong tama dahil ikaw ang daluyan ng pagpapala. I-recognize ka man, palakpakan ka man, bayaran ka man o hindi. Kung gusto mong maglingkod, maglingkod ka. Maglingkod ka sa simbahan. Sama na rin po natin, no? Maglingkod tayo sa pamayanan ng totoo sa puso natin. No? And lahat po tayo, bilang mga mamamayan, bilang mga tao, naniniwala o hindi, meron po tayong acts of service na kailangang ibigay sa kapwa natin na kahit na walang bayad at walang kapalit, pwede namang gawin. That is a true servant of God. Amen? So ano nga po yung tatlo? Humility, purity, and integrity. And lastly, kapag nagawa natin yon, source, daluyan, aba syempre may resulta. May matatanggap tayo. Ano? We shall enjoy the results of revival. Sabi sa 2 Chronicles 7:14, papatawarin ang ating kasalanan. Pagpapalain at pagpapalain tayo ulit sa ating lupain. Ano po ang pinapangako ng Diyos sa atin? Kaligtasan. Salvation. Sabi niya sa verse 2 ng Psalmo 85, pinatawad nyo ang kasamaan ng inyong mamamayan. Pinapatawad tayo ng Diyos sa ating kasalanan. There is peace. Merong kapayapaan. Kapag po yan ay alam natin, God will revive our peace. God will revive our harmony. God will give us increase. God will provide ang lahat po ng ating pangangailangan. Kasi when you are with God, you will never go wrong. Kasi pag nasa Diyos ka, gagawin mo ang tama. Hello? Amen. Hindi pwedeng magsama ang kadiliman at kaliwanagan. Actually, it's not just opposite. Hindi po yun, hindi opposite ng light
ang kadiliman. No? Kung hindi, ang darkness is just the absence of light. Because when there is light, darkness flee. So what will be the result if you have Jesus? Jesus is the light of the world. Kapag meron kang Diyos sa katawan, may takot ka sa Diyos, anong magbabago sa'yo? Magbabago ang pananaw mo, magbabago ang puso mo, magbabago ang pananalita mo, magbabago ang pagkilos mo. Can I hear an amen? And today, brothers and sisters, God is inviting you. Inimbitahan po tayong lahat ng Panginoon. There may be things sa buhay natin na namatay, na wala. And God said, I will revive you. Hindi lang yung wallet mo, hindi lang yung kalusugan mo, hindi lang yung relasyon mo, but I can revive your spirit. I will give you a life that is full in Christ Jesus our Lord. Kung naniniwala po kayo sa heaven and hell, saan nyo gustong pumunta? Of course, sa heaven. Can we all stand up? You know, sa Salmo 37:23, ang sabi niya, ginagabayan ng Panginoon ang bawat hakbang ng taong matuwid na ang buhay ay nakakalugod sa Kanya. If you want revival in your life, you should start praying. You should start humbling yourselves and pray. Seek God and turn from your wicked ways. And through revival, hindi lang po yan sa pera, hindi lang yan sa posisyon, hindi lang sa fame, hindi lang sa mga bagay sa mundo. No, true revival means when people repented and turn away from their wicked ways. Worship and trust God, believe God, obey God, and He will obey with humility. No? We will worship and adore God with purity, and we will serve God with integrity. A true revival, church, means when God's people change for the better. Pag nagbago po ang puso natin para sa ikabubuti natin. And we will live our lives according to the will of God. No? May kalooban ng Diyos sa atin. You know, ang puso po ng Diyos sa atin na tumitibok ngayon, aside from this joy and fun, aside from the food, God is inviting all of us. As we close our eyes, pikit po natin ang ating mga mata. Isipin po natin, ano po yung gusto ninyong i-revive ng Panginoon sa buhay ninyo? Isipin po natin. Maybe mayroong parte ng buhay natin na hindi na masaya. Probably, may problema tayo sa ating kalusugan. Or maybe yung spirito natin, hindi na tayo makakonect sa presensya ng Panginoon at minsan pinagtatawanan na lang natin ang salita ng Diyos. At hindi na tayo naniniwala na may Panginoon pa. Today, sabihin natin sa Panginoon, God, search my heart. Siyasatin mo ang aking puso at ang aking isipan. Lord, i-revive mo po ang spirito ko. Gusto ko po ang bagong buhay kasama ka. Gusto kong lakaran ang kaliwanagan mo. Gusto kong lakaran, Panginoon, kung anong gusto mo sa buhay ko. Maghari ka sa buhay ko. And today, mga kapatid, who is God sa buhay niyo? Who is Jesus in your life? Sino po ang naghahari sa puso nyo? No, even yung mga nasa online world. No, I just want to take this opportunity. Ayoko pong magmadali. Just for the sake na nag-celebrate tayo and then aalis kayo ng walang bitbit sa puso. Bear with me, brothers and sisters. Pakinggan niyo po ako. Pakinggan niyo po ang Panginoon. Ano ba talaga ang laman ng puso mo? Ano ba talaga ang magpapasaya sa'yo? Ano ba talaga ang magpupuno sa kakulangan sa buhay mo? Sa araw-araw na desisyon natin sa buhay, sa salita,
sa isip, sa gawa. Let me just park this question to you. Masaya ba ang Diyos sa pinipili mong gawin? Tanungin natin ang sarili natin. Nalulugod ba ang Diyos sa ginagawa mo araw-araw? Nalulugod ba ang Diyos sa sinasabi mo? Nalulugod ba ang Diyos pag naninira ka ng kapwa mo? Nalulugod ba ang Diyos pag sinasaktan mo ang mahal mo sa buhay? Nalulugod ba ang Diyos sa tuwing nagiging pasaway ka sa magulang mo? Nalulugod ba ang Diyos kung inuuna mo ang sugal, ang alak, ang sigarilyo kaysa sa Diyos? Church, nawa today, maghari at magliwanag ang Diyos sa puso natin. As we sing this song, let's mean it to our heart. O Diyos. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring ng mahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo sa lahat ng panahon. Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Let's mean it to our heart and make it as our prayer. Can we sing it with all our heart? One more time. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Yes, O Lord. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo sa lahat ng panahon. Yes, Lord. Diyos ka sa amin, Salamat, sa lahat Panginoon. ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko.
Hallelujah. You know, church, ang Panginoon natin na hindi nagbabago. Na simula noon, kahapon, ngayon, He's the same God. Yesterday, today, and tomorrow. No, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan ninyo. Hello po, ako po si... Sa isip ninyo ngayon, that's why you cannot connect to God. And you're asking, totoo ba talaga ang Diyos? No, gaya ng mga nagpatotoo, nariyan ka pa ba, Panginoon? Kasi minsan sa buhay natin, may mga dinaranas tayo na hindi natin maintindihan. May mga pangyayari sa buhay natin na para bang wala tayong kakampi. But actually, God is there. He is watching over you. At yung lahat ng pagsubok na dinaranas natin, inaalaw ng God para tayo ay magbalik loob sa Kanya. And today, hindi po aksidente kung bakit narito kayo lahat. Sobrang pagmamahal ng Panginoon sa inyo. Sa sobrang pagmamahal niya, He is allowing you to hear these words. Telling you, anak, mahal na mahal kita. Mahal mo ba ako? Yung totoo po sa puso natin, why are you here? Bakit tayo nandito ngayon? Anong agenda? Maybe mga kapatid, this is the time to lay down our pride. There's no position. Even me, myself, I'm not a pastor. Pantay-pantay po tayo sa paningin ng Diyos. Anak niya tayo. Lahat tayo makasalanan. Mayaman, mahirap, mataba, payat, may ngipin o wala, babae, lalaki, politiko o hindi. Ang mensahe ng Panginoon sa atin is napakasimple. Anak ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. And God is saying, I miss you. May bibigay po ba natin ang konting oras para sa Diyos? Yung bukal sa puso natin. I want you to search your heart. Alam niyo po, hindi po ako nagmamadali kasi alam ko, ang iilan po sa atin dito ngayon, merong ilan sa atin matigas pa rin ang puso. Pero ayoko pong pakawalan ng pagkakataon na to. Na tinawag kayo ng Panginoon na maparito ngayon para marinig ang magandang balita. Na to some of you, can you please stop walking around muna? Igalang po natin ang presensya ng Diyos. This is a church na hindi po tayo sumusunod sa rules and regulation. Pero sumusunod po ako sa banal na spirito. Can you close your eyes? Pikit po natin ang ating mga mata. Alam ko po may mga gagawin pa kayo. Pero this time, search your heart. Is there any forgiveness? May mga offensive spirit po ba sa puso natin? May mga kasalanan ba tayong patuloy pa rin nating ginagawa kahit alam nating mali? This is the time that the Lord wants to revive you. Ito ang panahon na gusto kayong baguhin ng Panginoon. Hindi po ako Diyos, hindi po ako perpekto, pero ang Diyos na meron ako ay perpekto. At mahal na mahal ka niya. Can you surrender to God? Magpakumbaba po tayo. Ang sabi niya, magpakumbaba tayo at manalangin. Handa ang Panginoon na ibigay ang kapayapaan sa iyo. Handa ang Panginoon na bigyan ka ng kalayaan. But it is your choice. Mananatili ka ba sa mundo at sa karumihan ng mundo? O ibabaling mo ang tiwala mo sa Diyos? Can I request you to pray?
Kayo po mismo, magdasal po kayo ngayon. Let's take this time. Magdasal po kayo. Kausapin niyo po yung Diyos. Panginoon ko, mangusap ka sa bawat isa sa amin dito. Sa lahat ng mga kapatid ko na narito. Talk to them. Reveal to them, Panginoon, kung ano yung mga dapat nilang itapon at kung ano yung mga bagay na dapat nilang putulin. Tulungan at turuan mo po kami, Panginoon, na magpakumbaba. Tanggalin mo po yung pride sa puso namin, Panginoon. We are not perfect, but God, kailangan ka namin. Kailangan ka namin, Panginoon. Mga kapatid, ako po'y nagmamakaawa sa inyo. Take this time to talk to God. You know, while preparing for this sermon and for this church anniversary, iniisip ko yung oras, iniisip ko kung gaano kadaming tao, iniisip ko kung anong mangyayari. But you know, God, give me just one thing. Isa lang ang pinaalala sa akin ng Panginoon. Ang sabi niya, anak, huwag kang matakot, huwag kang mahiya. Ang lahat ng pupunta sa simbahan ngayong araw na ito, tinawag ko para ipaalala sa kanila na buhay ako sa buhay nila. At huwag mong pahintulutan na matapos ang araw na ito na wala silang nararamdaman na pagmamahal na galing sa akin. And so I pray right now sa mga matitigas ang puso. Can I invite you to come in front? Inimbitahan ko po kayo na pumunta sa harapan when you're feeling something na sa tingin ninyo, you need to surrender to God. Na siguro, meron tayong pride, meron tayong dinidbit sa puso natin. You know, nakita nyo po yung mga patotoo. Some of you, you may have suicidal thoughts. Some of you, parang wala na kayong maramdamang pagmamahal sa kapwa nyo o hindi nyo na maramdaman ng pagmamahal sa asawa ninyo. Wala kayong maramdamang pagmamahal sa nanay nyo, sa tatay nyo. But God is telling you right now, here I am, I love you. And all you need to do is magpakumbaba. Mga kapatid, hindi ko alam ang pinagdadaanan nyo. Hindi ko alam kung anong nasa isip nyo ngayon. Pero alam ng Diyos ang nangyayari sa inyo. Alam ng Diyos ang mga problema ninyo. Alam ng Diyos na lahat po tayo ay may pinagdadaanan sa buhay. At ang gusto ng Panginoon, bigyan kayo ng panibagong buhay. Buhay na may kaliwanagan at katotohanan sa pangalan niya. It is your choice. Panginoon ko, haplusin mo po ang puso ng bawat isa sa mga oras na ito. Pati ang mga may matitigas na. God, I pray in the name of Jesus that you will let them feel your love, your care. Tanggalin mo po, Panginoon, yung pride. Tulungan mo po kaming magpatawad, magmahalan ng galing sa puso. God, I pray in the name of Jesus, maranasan namin ngayon, Panginoon, yung tunay na pagmamahal na nagmumula sa kalangitan. Na hindi lang po kami patuloy na pumupunta sa simbahan o nabuhay ka sa mundong ito, pero hindi namin alam kung ano ba talaga ang gusto namin. Na parang kamunduhan na lang yung hangad namin, pera, kasiyahan, fame, and yet we forget na yung buhay namin galing sa'yo. Panginoon, palambutin mo po ang puso ng aking mga kapatid. Ipaunawa mo na hindi ito isang
Religion, hindi ito isang bagay na ginagawa lang namin para dumami. Pero God, ipakita mo ang katotohanan sa kanila, yung katotohanan na kumilos ka sa buhay ng mga tao na nagpatotoo. Na yung mga taong akala nila wala na silang pag-asa, nakita nila yung pag-asa nila sa'yo. Yung mga taong naramdaman nilang binaboy na sila, pero ikaw, Panginoon, sinabi mo sa taong ito, mahal na mahal pa rin kita dahil nilinis kita. Sa mga taong nawawalan ng pag-asa, na kunwari matigas, matibay sa harap, but deep inside, wala nang galak. Deep inside, pagod ka na, wasak ka na. And yet, nagmamatigas pa rin tayo. Na yung gusto lang naman natin ay mamuhay ng simple. Mamuhay ng payak. Mamuhay ng may magmamahal ng totoo. Mag-aaruga ng totoo. Na kahit hindi mo hilingin, ibibigay sa'yo. You keep searching around. You keep looking around. Saan ka sasaya? Sa porn, sa TikTok, sa pera, sa posisyon, sa pag-aaral, sa alak, sa travel. But all these things are temporary. But God is offering an eternal life. God is offering you buhay na walang hanggan. Kagalakan na hindi magmamaliw. Pero bakit ganun? Pagdating sa Diyos, ang tigas-tigas natin, ikinakahiya natin siya. Pag nagsusumba tayo, sumasayaw tayo sa gitna ng court, binibidyo pa natin, hindi tayo nahihiya. Pero bakit pag magdarasal? Pero bakit pag para sa Diyos, ikinakahiya natin? Bakit kapag nag-i-enjoy tayo, hindi tayo nahihiya? Pero bakit pag para sa Diyos, ang hirap-hirap? Pero alam naman natin na ang lahat ay galing sa Diyos. Mga kapatid, ang tanging hiling ko sa Panginoon, sa loob ng isang buwan na nagdarasal kami, yung mga dadalhin niyang bago dito sa church, maranasan niyo yung pagmamahal, yung totoong pagmamahal na nagmumula sa dakilang Ama na nasa langit. Na yung paglabas niyo sa simbahang ito, bitbit niyo ang presensya ng Panginoon. Bitbit niyo yung pagmamahal na galing sa Kanya. Yung hindi nyo maaalala, yung pastor, di nyo maaalala ang ginawa ng simbahang ito, pero maaalala nyo, may Diyos na kumausap sa inyo. May Diyos na nagpaalala sa inyo na ang buhay ninyo ay Kanya. At mahal na mahal na mahal na mahal Kanya. Huwag mo namang sayangin yung pag-ibig ng Diyos.